care of your body. The quality of your life is determined largely by your health. Kahit gaano ka katalino, kadakila, kahit gaano katayo yung mga pangarap, at gaano karami ang pwede mong magawa sa buhay, pag nalobat na yung katawan mo, lobat na lahat. Goodbye pangarap, goodbye plano, goodbye everything pag yung katawan humiga na at hindi na makakilos. 1 Corinthians 6:19, you surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. Kaya dapat alagaan, mahalin, bigyan ng sapat na nourishment, eat healthful food. You are what you eat. Pag nakaharap sa iyo ang pagkain, marami kang pwedeng pagpilian kung meron. Piliin mo yung healthful. Hindi yung masarap lang sa dila. Pero pag nalunok mo na at nasa sikmura mo na, laso na sa iyong kalusugan. Bakit mga diabetic sa matitikas ang ulo, ang kinakain pa rin sweets? Mga hypertensive people, ang kinakain pa rin taba, animal fats. Hindi mabait sa katawan. Pinipili dahil oras na pumasok na sa iyong sikmura, bahagi na siya ng iyong katawan, bahagi na ng iyong kalusugan, o magdadala sila ng sakit. Kaya sila Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, nung pinapakain sila ng very rich king's food sa Babylon, nung sila'y nakulong doon, anong sabi sa Daniel 1:12? Sabi nila sa bantay, let us have only vegetables and water at mealtime. Hindi naman siguro laging vegetable and water lang ang healthful, pero yun lang ang choice nila. Otherwise, other than that, yung very rich foods na of the king. 1 Kings 19:7, nung ang propeta ay sobrang nanghina na, sa gutom, sa pagod, at gusto na niyang mamatay, nakatulog siya. Soon, the Lord's angel woke him again and said, get up and eat, or else you'll get too tired to travel. Depressed pala siya, gusto na niyang mamatay, gutom lang ang dahilan. Dahil nung kumain na siya, nabusog na, naiba na uli ang pananaw. Naglingkod na uli sa Diyos. Merong mga tinatamad na sa buhay, gusto nang mamatay, o tinatamad na sa ministry, gutom lang yan. Gutom ng katawan, o gutom ng emosyon, o gutom ng espiritu. Alam na naman natin ito lahat, no? Eat healthful foods, exercise, move your body, work. The Lord designed the body to move. Kaya may mga joints, may mga ligaments, may muscles, may tissues. The body is always healthier when it is moving correctly. Kaya sabi sa 1 Timothy 4:8, physical training is of some value. May halaga ang pagkilos ng katawan, ang pagsasanay. So you exercise, but you also never forget to play. Malaking relaxation ang idinudulot ng play para balance. Pero huwag naman puro play. Dapat work, exercise, play. Hindi kailangan laging makatuturan ng ginagawa. Pag na-enjoy mo siya, nasa-setback ang panahon ng iyong pagtanda. Yung mga sakit mo, nababawasan. Ang kalusugan mo, nadadagdagan whenever you are enjoying. Relax. Fatigue and stress opens one's life to so-called demons. Pag ang tao sobrang fatigued, sobrang stressed sa trabaho, sa opisina, sa workplace, maraming naiisipang mga kung ano-anong mga hindi magagandang bagay na paglalaroan ng mga masasamang espiritu ang isip ng taong laging pagod, nadadaya, nade-depress, natuturoan ka maging magagalitin, mga nawawalan ka ng gana sa buhay, pagod lang pala. Si Haring Saul, sa sobrang stress ng buhay niya, sinabi, ginulo siya ng masasamang espiritu. Bumukas ang buhay niya para siya magulo ng masasamang espiritu. 1 Samuel 16:23, whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away.
pansinin niyo mga kapatid, hindi muna umalis yung evil spirit, tapos dahil umalis, nakarelax tuloy si Saul. No. Nandun yung evil spirit, pero nung siya'y nag-relax, nung bumuti ang pakiramdam, hindi natiis ng evil spirit, umalis. Kasi ayaw ng evil spirit makipisan sa taong relaxed, masaya, at payapa. Parang ipis, ayaw niyang pumunta sa kusinang malinis. Naiilang siya. So kung ikaw'y tahimik, payapa, relax, ayaw sa'yo ng evil spirit. Kasi mahirap kang dayain, mahirap kang galitin, mahirap kang takutin. Ba't siya magpapagod? E di ang pupuntahan na lang niya yung madaling inisin, galitin, paggawain ng masama, yung stressed. Kaya pag stressed ka, gutom, pagod, di ba ang daling uminit ng ulo? Ang dali mong humanap ng away. Ang dali mong mapasuong sa maraming mga gulo. Kaya dapat ang tao marunong mag-relax.